critical illness rider. Sulit ba yan? Para mapag-usapan natin. Kasi yung critical illness rider ay hindi comprehensive. Meron lang listahan at doon yung titignan natin na mako-cover siya. So maganda siguro, ikumpara natin siya sa top 10 causes of death in the Philippines. So ito yung mga top 10 causes of death. So ischemic heart disease, neoplasms or cancer. So yung apparently yung kay Doc Willie Ong, di ba? Cancer. So pero hindi pa na siya patay, pero at buhay pa siya, no, yung ibig sabihin. Pero pangalawang cause of death talaga yung cancer. And then we have cerebrovascular diseases, diabetes mellitus, pneumonia. Pneumonia, yung sakit ni Papa nung siyang na-hospital, buti na lang ay, di ba, kasama pa namin siya, hindi man siya namatay. At tingin ko mahaba pa ang buhay ni Papa. Yay! Number 6, hypertensive diseases. Number 6, chronic lower respiratory infections. 7, respiratory tuberculosis. 8 ay other heart diseases. 9, remainder diseases of, 10 dapat yan, no? So, hindi nag-update yung numbering. Remainder diseases of the genitourinary system. Okay? So, ano ba itong critical illness rider, no? So, yung critical illness rider kasi, ito ay bahagi ng life insurance policy which covers major illnesses. So, yung lamang nakalista doon sa policy, yung makikita, yung covered dyan, no? So, hindi lahat ng sakit ay covered, no? So, pinag-uusapan natin nga ito kasi itong nangyari kay di ba, kay Doc Willie, di ba, na siya ay ngayon, siya ay may cancer, di ba? At yun nga, parang natin paano tayo magpe-prepare for that, no? So saan tayo pwedeng kumuha ng critical illness rider? So kunin natin yung traditional term insurance na may critical illness rider. Huwag yung mga VUL or permanent life insurance na may critical illness rider, no? Kasi yan yung selling point ng mga insurance agents, no? So kailan dapat kumuha ng critical illness rider? So alamin mo nyo muna kung meron kayong medical history ng pamilya and compare it with the list of CIR na nakukunin ninyo. So sa akin, may hypertension, mayroon sa puso, mama at papa ko, yun na yun. Tapos sa mga pinsan ko, may mga nagka-cancer. So beneficial sa akin yung critical illness rider, no? So bumili na habang wala pa yung illness kasi kapag bibili ka at meron na yung condition, usually hindi ka na nila i-cover, di ba? Kasi ang daya naman nun, di ba? Parang you're taking advantage of the system pag ganon. So, no medical history and not in the list, no need for critical illness rider. Kapag wala naman tayong medical history, at actually kung sobra na tayo sa 5%, okay lang din na wala na itong critical illness rider. Kasi sa ano ko talaga, no, in my opinion, dapat naman kasi talaga ang pagkakasakit ay covered ng universal healthcare, sana, no? So, sana ay gobyerno yung mag-cover niyan. So, for me, yung aking critical illness rider, no? Yung una ay nabili ko noong 2003. I was 24 years old. So, hindi pa ako well-versed sa insurance noon. Second CIR ko naman was bought in 2013, which was a requirement for a bank loan. And then, 2016 ako nagsimula sa aking financial literacy advocacy na all out na talaga, no? So, both of these are endowment insurance products which I now do not recommend, no? Kasi mas maganda talaga na term insurance with critical illness rider yung kukunin natin. Okay? So kung titignan nyo, yung binayad ko ang mahal, no? Nasa 5,620 yung critical illness benefit rider na binabayaran ko. Pero hindi ko yan makukuha kung hindi ko kukunin yung 16,245 per annum na babayaran for a 500,000 na life insurance. Parang hindi talaga siya maganda, no? Pero I did this because yun nga, bata pa ako noon, hindi ko pa alam. So, yung kamalian ko ay wag nyo na pong gagawin, no? Term insurance po yung kukunin nyo dyan. Kasi yung term insurance ngayon na iba, meron na silang critical illness rider. So, make sure lang na nandyan, no, sa listahan. So, ito yung sa listahan ng nila ng critical illness. So just to give you an example, yan yung covered, may heart attack, stroke, cancer, multiple sclerosis, coronary artery surgery, no? Which is nandun siya sa top 10 na critical illness, no? Na illness of the Philippines, causes of death. Tapos ako naman,
sa history ko sa family ay yan talaga meron din, no? So, yon. Tapos kung titignan naman natin dito, yung pangalawa kong nakuha, because this was a bank loan, no? So, 1 million yung coverage niya, 11,000, tama ba? 11,000 yung binabayaran ko for the critical illness rider. Tapos, 50,000 yung annual premium. Ang mahal-mahal talaga. Kaya, ako, 2 million pesos lang. Yung 2 million pesos na life insurance, sa totoo lang, ay, may nakuha nga ako ay 6,200 pesos lang, di ba? So, pero, yun nga, hindi pa talaga ako well-versed sa insurance ton. At, requirement kasi sa bank loan before, kaya ako siya kinuha, no? And yun, matuto kayo ang sinasabi ko, matuto kayo sa pagkakamali ko, wag nyo na po siyang gagawin kasi hindi siya maganda. So, what I'm going to do now is to get critical insurance rider from a term insurance product. So, ito yung listahan ng mga critical illness naman na nakalagay doon. At makikita nyo, same lang halos, Yan. Okay. So, yan So, health insurance tips lang natin. Suportahan natin ang ating universal healthcare law. So, PhilHealth muna ang unahin. I-prioritize natin ang hospital or emergency care insurance after ng ating pagbabayad sa PhilHealth. And then, give importance to preventive healthcare, no? Para meron tayong early detection and prevention. Sa critical illness naman, kuha lang tayo niyan kung yung family natin may family history at nandoon sa listahan yung family history, medical history na yan, no? And mayroon tayong budget, no? Kung wala, ay ganoon talaga. Wag niyo lang don't sweat it out kasi kukulangin yung budget niyo sa ibang bagay. Baka mag-exceed na kayo doon sa 5% kasi, no? If you're greater than 50 years old, save and invest to establish a health fund instead of a critical illness rider. So, yan din, this is what we are also working on, no? Establishing a health fund. Okay? At ang sinasabi ko nga, yung meron ako na na amount for this illness, no? Ay sinasabi ko mas gusto hanggang diyan lang, no? Kasi nung tinotal ko siya, let me look for it, no? Ito. Nung tinotal ko siya, nasa 3.9 million eh. So meron akong PhilHealth na 400. Kung ako magka-cancer, for example, katulad ni Doc Willie, may emergency care ako na 1.5, may dalawang critical illness, total 1.5. So 3.9 million. At ang sinasabi ko nga ay, kapag umabot ako sa point na yan, please, yan lang yung gamitin nyo, 3.9 million. Tapos kapag after that, mauubos na, tama na, di ba? I've already lived the full life, so carry na yan for me, no? Mas gusto ko pa na i-enjoy nyo na lang yung pera kong maiiwan kaysa sa ibabayad lang yan sa ospital na ang makikinabang ay ang mga ospital, di ba? Mas maganda i-enjoy na lang yan. O kaya ibigay yung pera ko sa mga mas nangangailangan. Okay? So, yun. And then, ang budget for insurance, lagi kong sinasabi, paulit-ulit, 5% of monthly income is the maximum. So, wag po natin yung kakalimutan. And dapat ay covered na dyan lahat, yung health, life, and property natin. Kasi nag-overspend tayo if we are already spending more than 5% of our income for insurance. So, health is wealth. Kaya, before pa tayo magkasakit, we can do other things to be healthy. Eat nutritious food, get enough sleep, exercise for 45 minutes every day, and surround yourself with family and friends. Ayan, ha? Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.